Alam niyo po ba mga kapatid, laman ng balita at patuloy po na nagiging lathala ito ng mga report yung trahedyang nangyari sa Gumuhong Gusali sa Angeles, Pampanga. Naging viral nga yung picture ng before nang hindi pa gumuguho yung, I think hotel yata ito, no? Mid-rise hotel. Parang naging pancake na gumuho. Ganun yung nangyari. More than 40 or almost 50 people ang nalibing na buhay, no? Iba may nabuhay nasa 20 plus, pero 20 plus rin yata yung hindi nakasurvive o namatay. At habang nagpapatuloy noon ang rescue operation doon sa ground zero, ibig sabihin yung pinakamalapit na lugar, may mga tent po doon at yung mga kaanak ng mga nandoon, ng mga nabiktima sa guho ay naghihintay. Naghihintay sila, nagdarasal, umaasa sila na sakaling may magandang balita doon sa mga nagre-rescue. Pero I think mukhang ititigil na rin nila yung rescue operation, pero maingat daw yung mga rescuer na makarinig na baka mayroon pang natitirang sounds of life, no? O signs of life din. Baka mayroon pang buhay kasi nangyari yata yun sa isang hotel, no, sa Baguio na parang ilang days na pero meron pa rin daw natagpuan. But the difference is ito kasi pancake style yung yung wala talagang space para makapagtago yung ibang mga tao na naguhuan doon. So sa kasabay ng pag-asa ng paghahanap, dahilan kung bakit nangyari itong trahedya, hindi madalas nating isipin na anong nangyari, sino ang may kasalanan, anong pagkukulang dun sa design. Nakita naman natin na sa unang tingin pa lang maliit yung mga poste sa ilalim, pero yung structure padagdag ng padagdag, hindi ba parang baliktad? Dapat mas malalaki yung structure or pundasyon kaysa doon sa sa mga dinadagdag na struktura. At kapag may trahedya, hinahanap natin kung sino yung sanhi. Sinisisi doon yung developer, halos magmura na o masama na yung sinasabi na naghihintay doon, nakaanak ng biktima, doon sa ground zero, doon sa mga tent, at halos i-curse niya yung contractor or yung developer, even yung may-ari ng project. Ngunit ang pinakamalaking trahedya ay hindi lang kamatayang pisikal sa ating mga tao, spiritual. Habang naghihintay sila ng report, progress report kung meron, sa atin po, meron tayong siguradong o katiyakan na magandang balita. At yun po ay pag-aaralan natin ngayon at tatapusin natin yung 1 Corinthians chapter 15, yung ating huling installment ng Resurrection series. At dito makikita natin na ang pinaka matinding trahedya na nangyari sa tao, yun ang nararanasan natin ngayong lahat, ang limitasyon ng buhay, kamatayan. At hindi lang kamatayang pisikal, hindi ka lang nasa ilalim ng guho, kundi bumalik ka na sa alabok. Patay ka spiritually, hindi lang physical. So, gayon din. So, sa 1 Corinthians 15, dito, ipinakita ni Pablo na may pag-asang higit pa sa kamatayan, ang tiyak na tagumpay ni Kristo at ang muling pagkabuhay ng kanyang pinili o ng kanyang bayan. So, dito mga kapatid, matapos po nating talakayin yung iba't ibang mga naging issues sa Corinthians, ito ay sumasalamin sa mga current issues ng ating bansa, ay ng ating iglesia pala, hindi pa bansa. O pwede rin, pero basically it is about ecclesial issues. Halimbawa po yung church divisions, pinag-aralan natin doon, di ba? Nagkakaroon ng pagkahati-hati, immorality, church discipline, lawsuits, and holiness.
Nabasa natin yan from chapter 1 to chapter 6. And then ganun din po yung mga questions patungkol po sa marriage, Christian liberty, worship, at yung nakaraan sa chapter 14, spiritual gifts. So, chapter 7 to chapter 14. Pero bago natin i-wrap up o tapusin yung buong 1 Corinthians chapter 15, dito sa chapter 16, mababasa natin about giving, about plans to visit, greetings and exhortation. Nasa pagtatapos na tayo ng issue dito ng doctrinal error in terms of eschatology ng mga taga-Korinto. Dito sa chapter 15. Of course, eschatology, doctrine of the last things. So, tignan natin kung paano nagkaroon ng maling pagkaunawa sa mga huling bagay ang mga taga-Korinto. At isa nga din sa issue, yung kanilang pagde-deny na hindi na magkakaroon ng muling pagkabuhay sa huling panahon. At mga kapatid, kung tatanungin ko po kayo, ano na po ang naidulot sa inyo ng pag-aaral natin sa unang Korinto? After po nito, isang kapitulo na lang po yung ating pag-aaralan. Matatapos na po natin itong unang Korinto. At tayo po ay inaasahan na ito ay magkaroon ng application sa atin. Hindi lang po pagmamahal sa Diyos, pero paano po natin makikita yung pagmamahal sa Diyos? Ito po ay ine-express ninyo sa pagmamahal sa inyong katabi, sa inyong kapatiran. So, konting recaps lamang po na nakaraan pong preaching sa verse 35 to 49. Ito po ay patungkol sa body resurrection. In Christ's coming, believers will receive a glorified and spiritual resurrection body. At nakita natin doon, unang-una, mayroong glorious body, and secondly, mayroong spiritual body. So, very graphic, illustration, pinakita doon, ano yung aasahan natin ng mga tao. Though hindi pinakita anong substance ba noon, ano po yung mga difference, but ang mga Kristiyanong bubuhayin muli sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, you are glorified in your body and you are spiritual. When we say spiritual, hindi po sinabing wala kang body, but it is aligning to the truth of the Lord, to the glory of the Lord. So ngayon, tatawid naman tayo. Galing dun sa graphic illustration kung anong itsura ng mga binubuhay muli ng Panginoon, paano magwawakas ang mundong ito para sa bagong simula. Paano po magwawakas? Paano mapupunta sa ending para po sa bagong simula? So, bagamat hindi natin alam yung eksaktong oras, pero hindi po lihim. Hindi po ito secret na bagay. Itong magtatapos na ito sa panahon ng kabuuan, dahil hindi ito lihim na darating dahil ang panahon ng kabuuan, ng katagumpayan ni Kristo laban sa kamatayan at sa korupsyon ng mundong ito ay talagang ipinahayag po ng salita ng Panginoon. So ngayon po, tapusin po natin ang ating pag-aaral sa unang Korinto, Kapitulo 15. Nandito po tayo sa talata 50 hanggang 58. Tayo po tayong lahat at basahin po natin ang salita ng Panginoon. Ari po bang tayo ay tumayo? Again, 1 Corinthians chapter 15, verses 50 to 58. Pag-uusapan po natin dito yung resurrection, hope, and victory. Resurrection, hope, and victory. And this is the word of the Lord. In 1 Corinthians chapter 15, verse 50 to 58. Gagamitin ko po ang magandang balita, Biblia. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos at ang katawang nasisira ay hindi maaaring magmana ng hindi nasisira. Iisang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat
tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-iip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay napapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi ng kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan, o kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan, o kamatayan, ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Tayo po ay sandaling manalangin. Aming Diyos sa banal, maraming salamat po at meron kaming pagkakataon na makatanggap ng iyong banal na salita. Ito, Panginoon, ay magsanhi, Panginoon, sa amin, sa aming kalakasang spiritual, maturity spiritually, at kaligtasan, Panginoon, sa mga hindi pa mananampalataya. Ito'y magbigay ng pag-asa, Panginoon, sa amin at comfort na anuman, Panginoon, ang aming dinaranas na pagtitiis at paghihirap sa paglilingkod sa iyo. Ito, Panginoon, ay magbigay kalakasan, Panginoon, sa amin, sa iyong mga pangako sa mga darating na panahon. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Kayo po, mga kapatid, ay maaari na pong makaupo muna. Nabanggit ko po kanina, mga kapatid, na ang issue dito ng mga taga-Korinto, ang iba sa kanila ay nagde-deny na walang physical resurrection. Dahil ang tingin nila sa katawan, ito lamang ay kasalanan, ito po ay dapat hindi magkaroon, hindi na kailangan ng pagkabuhay uli kung magkakaroon man ng life after death. So sa pagtatapos natin ng 1 Corinthians, ito sa verse 50 to 58, nais ko pong magbigay ng mensahe na nawa magbigay po ng pag-asa sa inyo, sa bawat isa sa atin. Magpalakas ang loob at magbigay ng paalala, lalo na po sa mga mananampalataya na naglilingkod para po sa kaharian ng Panginoon. Kaya bilang pong mananampalataya, kung tatanungin ko po kayo, ano po bang pinakalayunin nyo? Ba't kayo nabubuhay? Kumbaga sabi ng isang commercial sa isang kape, para kanino ka gumigising? Bumabangon. So dito makikita natin, tayo bilang mga Kristiyano, bagamat alam ko marami pong katulad ko mahilig talaga sa kape. Para saan ang ating layunin? Ano yung pinaka-goal ng ating buhay? May kaibahan ba nang ikaw ngayon ay nakakilala sa Panginoon kaysa noong unbeliever ka pa, hindi ka pa Kristiyano? Para saan? So dito makikita natin itong study ng resurrection, verse 15. Alam niyo po ba, mga kapatid, sinimulan natin yung pag-aaral na ito ng March 1 pa ng taong ito. Meron na pong 5 sermon. Kaya nag-start tayo, sinimulan ito sa Ebanghelyo at tatapusin pa rin po sa Ebanghelyo ng Panginoon. At hindi lang doon, sa isang pag-asa. Pero mag-ingat kayo, mga kapatid, sa mga katuruan na naglilimita sa paghahari ng Diyos sa iglesia lamang at hindi po sa lahat ng larangan. Ang paghahari ng Panginoon, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay hindi po makukulong lamang dito po sa kanyang lokal na iglesia. Kundi po ito ay mag-extend sa lahat ng sannilikha. Naalala niyo po na sinabi sa verse 32, kung hindi rin lamang bubuhayin muli ang mga patay, mabuti pa'y sundin na lamang natin ang kasabihang ito. Kumain tayo at uminom sapagkat bukas tayo'y mamamatay.
Kumbaga, kung wala namang haasahang pag-asa, wala namang buhay sa pagkatapos sa kamatayan, magwalwal na lang tayo, magpakasaya na lang tayo, magpakasasa na lang tayo sa mga bagay na ito. Pero dahil tiyak ang muling pagkabuhay, pinag-aralan natin ito, may kabuluhan ang ating pagpapabanal at paglilingkod, hindi tayo mamumuhay na parang tayo ay pakawala lamang. Therefore, hindi natin aabusuhin yung biyaya ng Diyos, yung graciousness ng ating Panginoon. So dito makikita natin na dahil tiyak ang muling pagkabuhay, may kabuluhan ang ating ginagawa ngayon, hindi po nasasayang. Pero kung hindi nyo po kilala pa ang Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ang mahalagang pong tanong ay hindi kung kailan muling magkakaroon ng muling pagkabuhay, kundi kung ikaw ba ay kasama doon sa muling bubuhayin. Kaya dapat mahalaga po na makita natin kung ano ba talaga yung layunin ng iyong buhay. Hindi lang to tanong na para kanino ka gumigising, kundi ano ang iyong mithiin bilang tao. At yan ang nais natin, no? Dahil ang tunay na Kristiyano ay nabubuhay ng may kabanalan. Lumalakad po sa panuntunan ng Diyos. At yan ang nais nating makita sa bawat Kristiyano. Ang bawat SGRBC members po ba, lahat ng umaaten sa iglesyang ito, ay nagkakaroon po ng pamumuhay na may kabanalan. Yan po ang nais nating makita sa bawat Kristiyano, na meron tayong espiritualidad. Dahil nga tayo ay buhay spiritually, ikaw po, tayong lahat ay inaasahan bilang mga mananampalataya na lumalakad ng may kabanalan. Bakit po? Dahil tayo ay may pag-asa na tayo ay kasama sa muling pagkabuhay. At yan po ang ating mensahe sa umagang ito. Ang banal na pamumuhay ng Kristiyano ay nagpapakita ng pag-asang si Kristo ay naghahari ngayon at magdadala ng ganap na tagumpay laban sa kabatayan. Christian holy living reflects the hope that Christ reigns now and will bring final victory over death. Again, our message, Christian holy living reflects the hope that Christ reigns now and will bring final victory over death. At dalawang katotohanan o realities ang dapat nating makita dito. Unang-una, revealed mystery. Merong misteryo na nasiwalat. Pangalawa ay assured victory. May tiyak na tagumpay. In verse 50 to 53, revealed mystery, and the remaining verses 54 to 58, assured victory. Nakikita ba natin sa ating buhay itong mga katotohanan na ito? Tayo po ay nabubuhay sa gumaganap na at sa magaganap pa lang. Sinasabi natin, the already and not yet. Tayo ay nasa ilalim na ng ganap na paghahari ni Kristo at tayo ay umaasa sa kabuang kaganapan ng paghahari ni Jesucristo. So, tignan natin yung unang reality, revealed mystery. At makita natin ito po, mga kapatid, paano ito makakaapekto sa pamumuhay ninyo ngayon ng may kabanalan para sa Diyos. Revealed mystery in verse 50 to 53. So, ano ang lihim o misteryong ito? At alam niyo po ba yung word na mystery o mysterion ay hindi isang palaisipang lihim o yung hindi maisip, hindi natin maintindihan sa ating isip, kundi isang katotohanan ngayon na ito ay naihayag na. Noon ito ay itinago sa karamihan, ngayon po ay naihayag na sa karamihan. So makikita natin sa verse 50 yung pagbubuod ni Pablo sa madami niyang pinagsasabi dito, no? Pinakamahabang
chapter itong chapter 15 ng 1 Corinthians. Ito yung kanyang pagbubuod. Kaya sabi niya sa verse 50, basahin natin, ito ang ibig kong sabihin mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang nasisira ay hindi maaaring magmana ng hindi nasisira. So parang inulit lang ni Pablo yung kanyang pinaliwanag sa mga nakaraan po natin pagtuturo. At sa lahat ng sinabi ni Paul sa chapter na ito, tila ito ay nagbibigay ng pagbubuod, ng summary. At sinasabi niyang merong compatibility sa katawan na pang-eternal. At kung ito ay katawan na pang lupa lamang, hindi ito compatible doon sa pinangako ng Panginoon. Nabanggit dito yung dugo. Nabanggit po dito yung laman. Katawang nasisira. Ito po ay tumutukoy sa mortality. Sa katawang namamatay, epekto ng kasalanan. So kung yung tinutukoy po dito, mga kapatid, tingnan niyo po ang inyong Biblia, kung ang tinutukoy dito ay kaharian ng Diyos, ito po ay tumutukoy sa immortality. Hindi ito compatible doon sa corrupted o sa sinful flesh. Bakit po mas elongated ang mga ilong ng mga nasa malalamig na lugar? Matatangos sila. Bakit po mas maraming melanin ang mga taong nabubuhay sa tropical countries o sa mga mas maiinit? So, kita nyo, merong parang, sabihin natin, design bakit matatangos ang ilong nila para mag-circulate ang init, mag-filter muna ang hangin bago pumasok sa kanilang katawan. Bakit tayo mga Pilipino, do bagamat marami ng Pilipino mas paputi na diba? Pero karamihan mas maraming melanin, yun yung nagbibigay ng brown color sa balat natin. Dahil iyon ay protection sa matinding UV rays. Hindi tayo magkakaroon ng cancer sa skin dahil sa matinding sikat ng araw, dahil nga tayo ay malapit sa equator. So, ibig sabihin, may mga anyo, merong mga compatibility in a way na makakasurvive. Pero hindi yun final. Yung sinasabi dito ni Pablo ay higit pa sa mga bagay na yon. Katawan na fit sa glory, sa glorified body. So nakita niyo mga kapatid, ang mystery question ay kung paano magkakaroon ng katawan na hindi nasisira. At ito ay sinasagot ng susunod na talata. Basahin natin sa verse 51. Kung kanina ay pagbubuod ni Pablo, ngayon naman ito ay pagbubunyag. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Hiwaga, binaliwanag ko po kanina, misteryo na ngayon, nahayagan na ang katotohanan, ipinakita na si Jesucristo. Katulad ito na sinabi ni Jesus sa Matthew 13:11. Matthew 13:11. To you it has been given to know the secrets of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. Iilan pa lang ang nakakakilala kay Jesus na siya ang Mesyas during this time. At ngayon, ito ay naihayag na sa karamihan. So bakit sinabi ni Paul na hindi lahat tayo mamamatay? Bakit sinabi ni Paul na lahat tayo'y babaguhin? Ito'y katulad ng kanyang sinabi sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 15. 1 Thessalonians 4:15. That we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. So ang mga believers na namatay at yung mga believers na buhay pa at naabutan ng second coming. Sabi ni Pablo, hindi lahat mamamatay. Pero pareho silang babaguhin. Namatay man o naabutan ng second coming, parehong babaguhin ang katawan. Kaya sinabi ni Pablo, tayong lahat ay babaguhin. In verse 43 na nakaraan, walang karangalan at mahina ng nilibing, marangal at malakas sa muling pagkabuhay. So, glorified body ang sinasabi dito. At yan ay isang hiwaga. Paano ang patay ay muling bubuhayin? Hindi ba isang miracle na kung ituturing natin
Tignan mo na lang yung sarili mo, huwag ka nang lumayo. Paanong yung katulad mong makasalanan ni binuhay at pinili ng Panginoon? Anong misteryo? At hindi natin lubos maisip. At sinabi nga ng salita ng Panginoon, wala kang ginawa. Pero bakit ka ikaw ang pinili ng Panginoon? Isang hiwaga. Paano ang patay? Paano ang terrestrial body na naging alabok ay maaring tawagin at parang ginigising lang, natulog? Kung titignan nyo yung sinabi sa Ezekiel chapter 37, diba? Doon sa the valley of dried bones. Ang pangangaral o yung propesiya doon sa lambak ng mga tuyong buto. In verse 37:45, sabi sa Ezekiel 37:45, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Ito ang pinapasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. So, encouragement to sa mga preacher. Iturin mo na hindi sa lahat ng mga nakikinig, sabihin natin, kung lahat ay hindi pa mga Kristiyano, parang kalansay, parang kang nangangaral sa bangkay kasi nga spiritually patay. Pag sinabing kalansay na, tuyo na, wala nang laman, sabihin, matagal na tong patay, hindi lang to kamamatay lang kanina, na siguro pwede mo pang i-oryentehin, di ba? Sa ambulansya, i-survive. Hindi, patay na. So, ito ay mystery how God brings the spiritually dead to life. And also later, it is a mystery how God transformed the physical body that is subject to decay and now being changed into a glorified body. Kaya dito sa verse 52, makikita naman natin yung pagtatapos at pagbabago. Sabi sa talata 52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. So, it is not meant to be the kind of rapture today, yung idea ng dispensationalism, na ginagamit nila yung verse na ito na merong hiwalay na rapture. Hindi yun ang sinasabi dito dahil ang clue ay huling trumpeta. Sinabi ni Pablo, sabi dito, isang sandali sa isang kisap mata. Ibig sabihin po ng isang kisap mata, instantaneous, mabilisan. Sabi nga ni William Baker, komentary niya dito, no process of transformation like seed. Hindi ba pag nagtanim ka, proseso yon? Maghihintay ka ng hindi kisap mata, hindi lang ng isang araw, kundi maraming araw para makita mo may progress. Nagbabago talaga yung mula sa pagiging binhi, ito ay magiging isang halaman. At lalo na kung maghihintay ka, kung nais mong makita na ito ngayon ay nagbubunga. So, instantaneous. No process of transformation like a seed. Sabi ni William Baker, it will just happen in the blink of an eye. Pero ngayon, napanood nyo dun sa Left Behind, di ba? Yung isang kisap mata, biglang nag-rapture, tapos nakatupi na yung mga damit. Di ba? I don't know, kung napanood nyo yung movie na yon, yun dati yung sikat pinifilm showing pa namin dati. So sabi dito, sa isang sandali, sa isang kisap mata. So ibig sabihin instantaneous. At ito po ay publiko. Hindi po ito lihim na katulad po ng ibang katuruan na magkakaroon ng 7 taon na aagawin ng gloria sa church, magkakaroon ng 7 years tribulation sa isang iglesia bago bumalik si Kristo. Pero kaya nga ginamit dito ay trumpeta. Ibig sabihin, when you blow a horn, maraming makakarinig. It is public. It is not a secret. It is public. Ngayon, ano ang trumpeta? Ano ang trumpet na sinasabi dito? Ano ang gamit? At hindi po ito tumutukoy sa simpleng metal na musical instrument lamang as we used to know. Of course, pwede nating tignan yon. Ginamit ang Panginoon ng mga manunulat ng salita ng Panginoon upang maintindihan natin sa ating kaisipan bilang mga tao. Pero usually, ang trumpeta ay ginagamit po sa scripture sa maraming paraan. Halimbawa po,
Sa Zechariah 9:14, ginagamit yun bilang hudyat sa pagdating ng Diyos. Then the Lord will appear over them. The Lord God will sound trumpet. Ginagamit din yung trompeta sa pagtitipon ng bayan. Numbers 10:2-3, use them pertaining sa trumpet for summoning the congregation, and all the congregation shall gather. Ano pa ang ginamit? Ang gamit ng trumpet, katulad sa Joel 2:1, patungkol po sa paghahatol o judgment. Joel 2:1, blow a trumpet in Zion, for the day of the Lord is coming. And that is a judgment day. So yung sinasabi po ditong huling trompeta, ito po ay hudyat. Ito po ay signal sa katapusan ng labanan at ng tagumpay. O may mga hoax at mga fake or para mga AI video lang na nakita before sa YouTube na parang nakatapat yung camera dun sa langit tapos may naririnig na mga trompeta. Because they are referring dito sa end times na dumating na, darating na daw ang Panginoon. Okay? Pero, mali pa rin yun kasi nga, it should be public. Ito ba sabi ng salita ng Panginoon? Kung paano natin nakita si Jesus na umakyat sa langit, that is visible, that is public, ganun din daw natin makikita si Jesus na bababa mula sa kalangitan. At yung sinasabi ditong rapture, kalimutan ko yung Latin word for rapture, is caught up. Yun ang ibig sabihin ng rapture. Okay? So dito, makikita natin paano magiging isang last trumpet kung may iba pang mga eschatological event na susunod. Di ba sinabi, huling pag-ihip ng huling trumpeta. Tulad nga po ng claim ng dispensationalism na merong surprise rapture. Secret yun. Hindi natin alam kung kailan daw darating yung rapture. Tapos saka palang magkakaroon ng siguro mag-horn uli ng trumpeta, then magkakaroon ng 7 years tribulation. Tapos magtutrumpeta uli para magkaroon naman ng hudyat para sa second coming. Pero sinabi dito, kaya nga sinabing huling trumpeta, kasi final signal na. Wala po yung ganitong claim, though I respect if meron pong posisyon sa atin ngayon na nag-hold sa, naniniwala pa rin sa rapture, sa dispensationalism. Pero itong sinasabi ni Pablo, huling trompeta. All at once, na once na marinig yung huling pag-ihip ng trompeta, yung transformation, yung resurrection, sabay-sabay pong mangyayari yun all at once sa pagdating ng second coming. Meron pong visible talaga na pagdating ng Panginoong Jesus. Hindi po hiwalay na dalawang second coming. Iyon ay myth lamang ni John Derby at ng Scofield Study Bible. Tingnan niyo yung sinabi rin ni Pablo sa 1 Thessalonians 4:16-17. 1 Thessalonians 4:16-17. For the Lord Himself will descend from heaven with a cry of a command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first, and then we who are alive, ayun sinabi ni Pablo, hindi lahat mamamatay, pero lahat ay babaguhin. Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. So yun yung rapture. No? Caught up. Sasalubungin ng ang Panginoon. At sinabi dito, babaguhin tayong lahat, sabi ni Pablo. And yung word na lahat, all, ay not all each individual, but all believers who are in Christ. Kaya nga sinabi ni Paul kanina sa unang text na verse natin, sa verse 50, addressed to brothers, mga kapatid. So ngayon, anong pagbabago ito? In verse 53, basahin natin, ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok, at ang katawang namamatay ay napapalitan ng katawang hindi namamatay. Sa ESV, for this perishable body must put on
imperishable. So yan yung reason, mga kapatid. Yan po yung dahilan. Ito po ay tumutukoy sa glorified and spiritual body. Yung nakaraan pong pinreach ko sa verse 40 to 45. Napalitan na. Put on. Ito po ay katulad ng nagbihis ka ng panibagong damit. O sabihin natin, hinubad mo na ang dati mong damit, labahan na yan, and then sinuot mo na yung bagong damit. So sabihin natin, ito yung katwiran ni Kristo. Napalitan na. Put on. So dito nakita natin, ano yung nais ko pong sabihin sa inyo dito, sa pagpapalit, meron ng transformation. At ang pinakanais ko pong ipunto sa inyo dito, na ang misteryo ay nahayag na ang katawan ng mananampalataya ay babaguhin sa hayag na huling tagumpay ni Kristo. There would be a transformation in the visible final victory of Christ. Kaya hindi po maaaring nabihisan ka na ng katwiran ni Kristo pero nagpapatuloy ka sa kasalanan. Nagpapatuloy ka sa pagiging unrepentant. That is irony. That is not for any Christian. O pwede sa mga mere professing Christian. Matapos ka lang maput on, mabihisan ng katwiran ni Kristo, ay mamumuhay ka dapat sa kabanalan. Kaya ang hamon ko po sa inyo, mga kapatid, huwag po kayong masiyahan sa intermediate state lamang sa langit. Hangarin mo ang muling pagkabuhay, bagong langit at bagong lupa kasama si Kristo. So live as people of the coming kingdom now. Nababad po tayo sa katuruan na kapag tayo ay tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, mapupunta tayo sa langit, sa eternal life sa langit. Ngunit hindi lamang po doon natatapos ang pangako ng salita ng Panginoon. Hindi lang po langit, kundi bagong langit at bagong lupa. At kasama doon yung transformed body ng mga muling binuhay na mananampalataya kasama si Kristo. At ang hinayag na misteryong ito ay hindi lamang kaalaman patungkol sa mga huling bagay, eschatology, kundi ito ay isang tiyak. Ito ay isang ganap na katuparan na mangyayari. Ito ang tiyak na tagumpay ni Kristo. At dako tayo sa pangalawang katotohanan. Hindi lang po mystery, hindi lamang po revealed mystery, ito po ay assured victory. In verse 54 to 58. So, paano po pinakita sa Scripture ang victory? Nabanggit ko na po ito, na ang tagumpay po ng isang representative ay tagumpay ng kanyang kinakatawan. Katulad po ng isang atleta na kapag nakatanggap siya ng award ng pwesto, no, sa isang, halimbawa, sa isang Olympic game, kung ano yung kanyang nire-representa na bansa. Halimbawa, tayong mga Pilipino, proud tayong lahat, mga Pilipino, at mayroong Pilipino na nanalo sa isang patimpalak na pampalakasan, hindi po ba? Si Kristo ang ating representative. Tayo mga mananampalataya. At ang tagumpay niya ay totoong tagumpay ng kanyang kinakatawan na mga mananampalataya. Tingnan niyo po yung sinabi dito sa verse 54. Makikita natin dito yung pagdating ng tagumpay. Kailan darating yung kaganapan ng tagumpay? In verse 54, kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi ng kasulatan, na lupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Kailan po? Kapag. When? Kapag napalitan na. At yung sinasabi ditong kasulatan, it is pertaining to the Old Testament writing. At yung sinasabi ditong nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Ito ay hango sa Isaiah 25:8.
At alam niyo po ba sa Isaiah 24 to 27, yung mga chapter na yan, ipinapakita ang huling tagumpay ng Diyos sa lahat ng kanyang kaaway, pagpapala sa lahat ng bansa, at pagwasak sa kanyang huling kaaway, ang kamatayan. At ang victory, tagumpay, Nikos, ito ay tumatukoy sa ganap na pangwakas na panalo. Hindi lang po parang nanalo sa isang gera, kundi tumutukoy rin to in a legal sense, parang nanalo ka sa hearing, sa legal na pagwagi. Maganda yung sinabi dito ni Charles Hodge, the victory over death is to be complete and final. Ibig sabihin, wala nang kamatayan. Tinapos na, ginapos na ni Jesus, tinalo na niya. At tingnan niyo po yung sinabi sa verse 59. Kanina yung pagdating ng tagumpay, ngayon naman po yung paghamon ng tagumpay. Verse 55. Nasaan o kamatayan ng iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ng iyong kamandag? Ito po ay hango sa Hosea 13:14. At ginamit po ni Pablo ang Hosea para ipakita na ang resurrection, ito po ay isang triumphant event. Dahil wala nang kapangyarihan ngayon ng kamatayan para sa mga mananampalataya, para sa mga pinili ng Diyos. And in verse 56, ano yung dahilan? Ito yung pagkakaroon ng tagumpay. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. So yung kamandag, likido na nakamamatay, hindi po ba ito'y iniiwasan natin, nakakatakot? Venom. At yung sting dito, ginamit sa ESV, it is commonly referring doon sa scorpion. Kinakatakutan pag nakita ka ng scorpion, di ba? Dahil meron tong sting at ito'y nakakamatay. So, ganyan ang kasalanan. Kinakatakutan ng kasalanan. Iniiwasan, kaya ang tao, gumagawa tayo ng paraan para magpabata o para pabagalin ang iyong pagkamatay. Nagpapaka-healthy ka, pero hindi mo mapipigilan. Ang makapipigil lang ng kamatayan, ang makapagpapawala ng kamatayan, ng kapangyarihan ng kamatayan, ay si Kristo lamang at wala nang iba. Ngayon, kung wala ka kay Kristo, sure, ikaw ay merong kamatayan. Hindi lang meron, kundi patay na. Kaya ito ay isang panawagan sa iyo kung hindi ka mananampalataya. Walang ibang buhay kundi lamang sa Panginoong Hesukristo. Ang kasalanan ang nagdadala ng kamatayan. At ang kautusan naman, yung Decalogue, ito ang nagpapakita ng kahatulan. Kaya nga sabi sa Romans 5:12-13, Romans 5:12-13. Therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and death spread to all men because all sin, for sin indeed was in the world because before the law was given, but sin is not counted where there is no law. So nakita nyo yung connection, yung relationship ng batas, ng kasalanan, at ng kamatayan? Kung walang kautusan, wala pong pagkilala sa kasalanan. Kasi walang basihan. At kung walang kasalanan, wala ring legal na paghahatol, walang kamatayan. Lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay may kamatayan. Lahat tayo ay nararapat na hatulan. Pero kay Kristo, tinanggal niya ang kamatayan sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. For in Christ, wala nang condemnation. So ito'y warning, kung wala ka kay Kristo, ikaw ngayon ay nasa condemnation. Pero encouragement, tingnan niyo yung sa verse 57, ito'y pasasalamat sa tagumpay. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Remember, ang tagumpay ay hindi po galing sa inyo, hindi mo to ginagawa, hindi dahil sa gumawa ka kaya ka nagtatagumpay, ito ay galing sa Diyos. Kaya nga sabi, Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay. That's why we're working not to achieve victory, because we have already achieved victory in Christ.
We're not working for victory, but we are working because of that victory. You are living Christian life, you are living in holiness, in sanctification, because we already have this victory. Meron na tayong katagumpayan. Magpapakabanal ka, hindi para magtagumpay ka, kundi pinapakita mo yung realidad ng katagumpayan ni Kristo sa buhay mo, kaya ka may kakayahang mamuhay ng may kabanalan. Bakit sa Diyos lang ang pasasalamat? Through Christ alone. Pagkat tinupad ni Kristo ang kautusan at inalis niya ang hatol, Romans 8:1. At ang tagumpay ay tiyak na sa kasalukuyang nararanasan. Ngunit ito'y gaganapin sa hinaharap. May sinasabi nating the already and not yet. At panghuling talata, ito naman yung paalala ng tagumpay in verse 58. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Sinabi ni Pablo dito, hindi masasayang ang inyong pagpapagal. Bakit hindi po masasayang? Dahil nandito tayo sa reality ng katagumpayan ni Kristo. Kumbaga hindi ka po sumusugal sa isang negosyo na alam mong lugi ka na. Doon alam naman natin ang negosyo, risk talaga yan. Sugal talaga yan. Pero kay Kristo, hindi siya namatay dahil alam niyang hindi siya magtatagumpay. Dahil sa kanyang lubos na kapangyarihan, alam niyang may katagumpayan. So tayo, nabubuhay tayo na may pagsunod sa Panginoon, alam natin na may failure sa part natin. Pero dahil may representative ka si Kristo, ang titignan ng Diyos si Kristo para sa iyo. At si Kristo naman na magbibigay ng kakayahan sa iyo para mamuhay ka na merong pagpapagal sa Panginoon. Bakit ka magpapagal kung inaasahan mo lang na hindi na mananagumpay at maglalago ang ebanghelyo, hindi po ba? Kung ang evil lang ang magdodominate sa buong mundo at kung magkakaroon lang ng gospel failure, bakit pa tayo magpapagal? Paano mo mapapakita ang sinasabi ni Pablo na magpakatatag at huwag matinag? Ito po ine-express, sabi niya dito, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. So, hindi lang po naglilingkod lang. Anong sabi dito? Anong klaseng paglilingkod? May kasipagan. At hindi lang po may kasipagan, ang sabi dito ni Pablo, palagi. Meaning, may consistency. Hindi lang occasional ang paglilingkod sa Diyos. Hindi rin occasional lang magiging masipag ako next week o next month, medyo laylo ko. Hindi. Ang sabi ni Pablo, may consistency palagi. Hindi tumitigil. Hindi ba dapat yan ang karakter natin bilang mga Kristiyano? Perseverance of the saints. Masipag palagi na naglilingkod. And here, Paul is not just only teaching about eschatological hope, but also encouragement for the believers into practical daily life. Tingnan mo yung maganda yung sinabi ni James. James 1:2-4. Count it all joy, my brothers, when you meet trials and various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. Sabi ni Paul, knowing that your labor in the Lord is not in vain. Ito yung katulad ng mensahe na sinabi niya sa verse 2 ng una. If you hold fast to the word I preach to you, unless you believe in vain. Kung hindi totoo na nabuhay si Kristo at hindi totoo na magtatagumpay si Kristo, then lahat ng pinaniniwalaan, lahat ng doktrina na ng pagtuturo natin dito, mula pa ng mga apostol, lahat ito ay walang kabuluhan. At ngayon, ito ang kanyang sinasabi, manatili ka sa katuruan ng mga apostol, ng Biblia, magsipag ka with consistency because your labor in the Lord will not in vain. So, ang nais ko pong ipunto dito mga kapatid, ang tiyak na tagumpay ni Kristo ay nagbibigay ng dahilan upang mamuhay ka sa kabanalan.
dahil sa pag-asa na muling pagkabuhay at bagong nilikha. Maraming professing Christians naghahabol sa tagumpay na ayon sa mundo. Kayamanan, kalusugan, posisyon, kanyang dream na relasyon. Hindi ba parehong hangarin niya ng mga unbeliever? Paano tayo magiging kaiba sa mga hindi mananampalataya? Na hindi ka mas concerned sa creation, mas concerned ka sa papuri sa Creator. Kaya ang hamon sa atin, ang huling hamon sa umagang ito, mga kapatid, huwag mong asamin ang pansamantalang tagumpay. Asamin mo ang resurrection at tagumpay ni Kristo laban sa kamatayan. Let the hope of the resurrection motivate perseverance more than the present blessing. Kaya mga kaibigan, huwag mong ituon ang iyong puso sa mga pansamantalang tagumpay, sa mga maliliit na tagumpay na nararanasan mo ngayon sa mundong ito. Kayamanan, magandang kalusugan, trabaho, tagumpay sa buhay, lahat po ito ay lilipas. Kung wala ka pa kay Kristo, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan, ng kakontentuhan. Sapagkat ang tunay na tagumpay ay hindi sa pagdaig ng mga problema sa mundong ito. Ang tunay na tagumpay ay nagtagumpay sa laban ng kasalanan kay Hesukristo. Sa kamatayan at sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, na tanging siya lamang ang karapat-dapat mamatay para sa iyo. Hindi mo kayang bayaran, hindi mo kayang gawin yung nire-require ng Diyos Ama para ikaw ay papasukin sa kanyang kaharian, si Kristo lamang. At kung ikaw ay na kay Kristo, sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsisisi, asahan mo na ang kanyang tagumpay, ang tagumpay ni Kristo, ay tagumpay din nating mga mananampalataya. Mga kapatid, marahil ngayon ay nandoon pa yung ibang kaanak na mga biktima ng gumuho na gusali. Naghihintay pa rin sila ng mga balita, no? Kung meron pang signs of life, o buhay pa, o nakasurvive pa ang kanilang mga mahal sa buhay na nalibing sa guho. Umaasa, ngunit hindi sila tiyak sa buhay. Kung titignan natin sa ating buhay mga Kristiyano, ang pag-asa ng Kristiyano, hindi po ito malabo, hindi po ito walang katiyakan. Ang pag-asa, ang katiyakan natin sa katagumpayan ni Kristo ay tiyak at muling mabubuhay. Kaya magpatuloy ka sa pagtitiwala, sa pagtitiis, sa paglilingkod sa Diyos. Magtiis ka sa iyong pagiging tapat, sa family worship, sa iyong pamilya, sa paglilid mo sa kanila, sa Panginoon. Sa iyong paglilingkod dito sa iglesia, sa kahit anumang ministeryo na tinawag ka ng Panginoon, sa pag-aaral ng mga salita ng kanyang katotohanan. Hindi nasasayang yan para sa kaharian ng Diyos. Magpatuloy ka, sapagkat ang ating pag-asa ay siguradong sa Kanya. Kaya bilang panghuli mga kapatid, magpatuloy ka sa kabanalan, sapagkat tiyak ang ating pag-asa sa tagumpay ni Kristo na Hari, na lubos niyang wawasakin ang kamatayan magpakailanman.